Okay, Delivers, pag-usapan natin para hindi ka na mag-abroad. Kung meron kang 100K, meron tayong 5 business na i-discuss. At hindi lang basta business ang i-discuss natin, hindi lang concept, kundi paano siya i-operate, how does it work, and paano natin mas mapapaunlad. Yeah, ready ka na ba? Ready? Let's go, let's go. Unang-una po, first on my list, 100K business kahit hindi ka na mag-abroad is food cart. Yes, detalye natin ang food cart. Masyadong common ang food cart, pero ngayon pag-usapan natin, paano nga ba or ano nga ba ang tunay na sikreto ng isang food cart kung bakit magtatagumpay siya dyan sa barangay mo. Una-una, dito muna tayo. Ano ba yung pwede nating ibenta sa food cart? Madami. Street food, pwede dyan. Merienda, ulam na may kanin, prutas, yan. So, and iba-iba pa. Pag sinabi natin food cart, hindi nakalimit sa isang type of food lang binibenta natin. Pwede natin yang i-convert or pwede kang mamili kung ano yung pwede mong ibenta. Depende sa lugar na gusto mong paglagyan ng food cart mo and depende kung anong client or sinong client ang gusto mo. And second, where to place? Saan nga ba natin lalagay yung food cart natin? Of course, sa matao. Pwede yan sa tabi ng school, tabi ng busy areas, sa mga terminals. Kung may lapit ka sa terminal, napapansin mo ba, bago umabot sa terminal, mga few meters away or mga 10 meters away, nandun ang yung food cart. Or kung kaya mo tumabi mismo sa terminal. Kasi mga pauwi, gusto niya kumain. So, magbibiyahe pa ng 1 hour. Kailangan mo na nila ng pantawid gutom. O, nauuhaw sila, baka may juice ang food cart mo. Sa magandang lugar yan talaga sa terminal. And marketing strategy. Ito sa marketing strategy natin sa food cart, kailangan alam mo how to stand out. Kailangan merong unique, merong kakaiba sa binebenta mo. Pwedeng buy one, take one yan, di ba? Kaya nga tayo, hindi natin malimutan ang Angel's Burger kasi buy one, take one siya. That is the unique selling proposition of Angel's Burger. Pwede din ng large or big ang burger. Mura pero malaki ang burger. Or pwede rin na yung sandwich mo ay 4 ang palaman. So ano yung unique selling proposition mo? Ano yung unique diyan sa binebenta mo? Pag-isipan natin, hindi lang siya basta food cart. Kaya nga, may tinatawag tayong marketing. Paano mo i-market? What is unique sa iyong binebenta? And next, ito po, napakalaga din nito, how to retain your customers. Sa food cart kasi, suki-suki din po yan. Napapansin mo ba? Yung bumili sa'yo kahapon, siya din bibili sa'yo ngayon. Tuwing alas 3, sila din bumibili sa'yo. Tuwing alas 5, tuwing alas 6, the same group of people ang bumibili sa'yo. Because people or yung client, kaya natin silang i-retain. So, paano nga ba natin sila i-retain? First, dapat consistent ang lasa ng produkto natin. Hindi pag Lunes lang matamis. Pag Martes matabang na. Consistent. And of course, high quality. May lasa ba? Yung juice mo dapat may lasa. Hindi lang basta naikulay lang, wala man lasa. Dapat may lasa din. And of course, dapat fresh ang mga ingredients natin. Kaya nga maganda, nakikita nila na, ay, fresh to, dito tayo bumili. Fresh tong prutas. Doon sa Makati po, malapit sa office natin. Bumibili po ako doon kasi nakikita ko naman yung prutas nila, fresh na fresh. And malinis yung hygiene. Nakikita ko din, paano balatan, hindi naman nahawakan nila kuya. Kasi food cart tayo, nasa daan tayo. Kailangan ma-ensure pa rin natin na malinis. So, pag nagawa mo yan, yung mga binanggit ko, you can attract and retain customers. 90%. Babalik sa yan. And of course, eto paano pa ba mas maging unique ang iyong food cart? Dapat, hindi lang ang focus mo dyan sa tinitinda mo. Mag-focus ka rin sa'yo as the owner or as the seller. Dapat meron ding unique sa'yo. Di ba minsan, buibili tayo kasi, ay, ang cute nung nagbebenta. Ang ganda ng smile niya. Ay, ang cute ng damit niya. Ay, si kuya, ay, si ate na nakaganon. Dapat may unique sa'yo. Retain ba? May retention. And of course, may branding din yan. Kahit na food cart lang yan. So, yan po ang first. Second, na pwede natin gawing business sa 100K mo para hindi ka na mag-abroad is online retail or e-com shop. Sumabay na tayo sa uso. Ikalilang wave na ba to? Hindi lang to first wave, second wave. Hindi lang siya third wave. Pero nagtatagal ang e-com or online store.
Ibig sabihin po, matagal pa siya sa ere, matagal pa siya sa trend, matagal pa siya magtatagumpay. Kaya, sumabay ka na. Sabay na tayo. Sa dulo, habol tayo sa last wave ng e-com. So, what to sell? Madami naman. Pwede yan, mga consumable, beauty products, mga damit, electronics, low-carb food. Ako, suggestion ko yung mga consumables para you can have repeat customers, repeat clients. Now, what you need, ano bang kailangan natin? Of course, your digital platform, website ka dapat, may FB page, TikTok, and one client na medyo creative ng konti. Yung magaling, hindi na sa graphics, pati sa technical. Para alam niya, in case you want to do ads, tamang captioning, marami. So, dapat knowledgeable, at least may experience yung ma-hire mo. Kaya nga, ang budget mo, 100K. Kasama na dyan yung medyo mataas yung level of skill niya ng yung ma-hire. And marketing, of course, digital marketing, FB ads, and kung kaya ng budget mo, influencer. And number 3, na 100K na pwede mong simulan is local printing and customized merchandise. Yes, what to print? Pwede yan t-shirt, mugs, sticker, label, corporate giveaways. Yan. So, pwede yan. Pwede nga yan kahit nasa bahay tayo. Ang kailangan mo lang talaga yung bilhin, machine. Second is what you need, printer, heat press. Yan. Ayan yung mga gagastusan natin na medyo malaki. Skill needed mo, design and marketing. And of course, kailangan meron tayong mga package na i-offer. That's the local printing and customized merchandise. And number 4 is tutorial or coaching center. Yes, hindi pa rin to nawawala sa uso. Marami pa rin nag-exist na ganyan. Akala natin hindi na uso, akala natin hindi kumikita. Kumikita pa rin po yan. What we offer, specialized classes like music, arts, language, or core subjects like math, English. Marami pa rin tayong clients yan. Hanggat may school, may magpapatutor. And what you need, tables, chairs, whiteboard, laptop, and of course, yung ating mga magtuturo. And marketing natin, may combo tayo. For example, one core subject, may kasama ng isang specialized subject. And madali lang yan maghanap ng teachers. Madami po yan. And last, pero bago yan, magkape tayo, kape po tayo. Sa lahat mga gustong magpa-coach kay Doc pala, if you want to start your business, pwede tayong online or offline. And good news, naka-off pa rin po tayo, 70% discount. Lahat na magpapa-coach online. Hindi na po 10,000 rate ni Doc. 70%, so 3,000 per 1 hour session na lang tayo. Pag face-to-face, naka-discount din po tayo. Yan na, sa personal lab ko, yan po nga personal lab. And number 5 is home-based baking. Yes. What to offer? Yung specialized na product mo. Yung binibake mo talaga. Home-based. Pwede ka magsimula dyan sa bahay mo. Yung talagang may pagmamalaki mo na itong klase ng tinapay na to, ito expertise ko, ginagawa ko to nung nasa abroad pa ako o for 10 years now. Kaya it's high time naman pagkakitaan mo yan. And what you need, oven, of course, recipe, and other materials na kaya na yan siguro sa 100K. Marketing, market your products, paano mo siya i-market, unique yung product mo. Kaya kung meron ka naisip na ordinary, gawin mo siyang unique. And of course, meron din, magbigay tayo ng mga sample and partnership with other stores. Madali na yung marketing yan. Now, money management tips naman. Paano natin i-manage ang pera natin sa 100K na puhunan natin? First, start small and grow gradually. So, magsimula muna tayo ng paisa-isa, dala-dalawa. Start small, pwede sa bahay, maliit na pwesto, then unti-unti nag-grow tayo. So, not too much inventory, you reinvest your profit para mag-grow ng mag-grow. And second, focus on your business brand. Dapat kahit maliit pa lang business natin, logo natin, brand natin, color natin, and pati tayo, dapat yung branding natin, maayos din yan. And number 3, dahil mag-start pa lang tayo, separate your personal money sa business money natin para hindi tayo magkaroon ng problem. And of course, love and care for your customers. Kasi sila yung magpupromote ng product mo, sila din ang babalik para bumili sa'yo. And adapt and learn and be open to feedback. Right? So, Delivers, congratulations kung magsisimula ka nito. Again, if you need help, PM mo lang si Doc. Yan po ang aking personal lab. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.